Simple lang kasi hindi madali yung ginawa niya. It will take a lot of effort, energy, and malalim na pag-iisip kapag ikaw ay lumabas at gusto mong maging isang testigo or maghiwating or magparating ng katotohanan sa mga bagay na nalalaman mo. Lalo na sa kanya, kasi yung kanya, ang problema sa kanya is naging fake testigo siya, witness siya sa Senate nung time na yon ni Risa Hontiveros, 'di ba? So just imagine yung hirap na dinaanan niya by deciding to come out now sa at magsalita na siya ay nabayaran lamang. Imagine that you're going to degrade yourself. Yung ibababa mo or i-open mo yung sarili mo sa pangbabashing, pang-iinsulto, at pang-aalipusta ng mga tao. Kasi yung ginawa niya, ang daming mangyayari sa kanya. Aside from, yun nga, i-debunk or papalabasin siyang sinungaling. Yung sa amin kasi magkaiba yung sa kanya mas mahirap. Sa totoo lang. Kasi, yung sa kanya, lumabas siya as a fake witness, so, pilit nilang questioning for sure yung integrity at saka yung katotohanan ng kanyang sinasabi. So, yung risk nung kanya is more kaysa sa akin, 'di ba? Ako, of course, 'di ba? Ako is presidente, yung sinasabihan ko na talagang siya at saka ang asawa niya ay talagang nagdodroga. Magkaiba yun yung iba yun. Pero iba rin yung kanya kasi siya, lumabas siya as a fake witness na inamin niyang tumanggap siya ng bayad. So imagine yung struggle niya before siya lumabas para aminin niya yung mga bagay-bagay. So that's a big thing for me. That's a big thing for me kasi sa kanya, nung lumabas siya with Hontiveros, nakamas pa siya. 'Di ba? Nakamas, nakasalamin, nagtatago and all. This time, pinakita niya yung mukha niya at he welcome all people na husgahan siya. Kasi ang kanyang pinanghahawakan lamang is yung katotohanan. Dun kami pareho, 'di ba? Na lalabas ka with your face, willing to sacrifice your integrity, your character to be questioned, and of course, yung life mo, yung buhay mo, na isasalang mo para lang, para magsabi ng katotohanan or mga bagay na nalalaman mo para sa ikabubuti ng ating bansa at malaman ng sambayan ng Pilipino na may mga leader tayong hindi karapat-dapat umupo. 'Di ba? So ako, of course, a lot of people can question him, but I know a person, or ako, I have good gift in discernment. I just give people chances. But I have that gift na nalalaman ko kung okay yung mga tao o hindi. Even, alam ko nang hindi minsan talaga, pinagbibigyan ko pa rin kasi pinagdadasal ko sila. Pero once na nakakita ako ng, hindi na ito magbabago, iiwas na ako. Ganun yung personality ko. Hindi ko yan babanatan, hindi ako magsasalita. I will let them be. You know why? Kasi ang tao, ang Diyos may paraan. Lalo na if you feel arrogant, mayabang, feeling alam mo lahat, and parang untouchable ka, yung Diyos ang maniningil sa'yo. So, yung feeling, may mga ganun di ba? May mga time na yun ang feeling mo na, wala silang magagawa for me. I can do whatever I want. I can say whatever I want. I can curse somebody or like, murahin ko sila or insulting ko yung mga tao or maglabas ako ng maling kwento about them. They thought they can get away with it. But sa katotohanan, lahat yan may balik. 'Di ba? Lahat yan may karma. Lahat yan babalik sa'yo. Ano yan? Quadruple times or 1,000 times. Diyos ang manghuhusga. So, you don't need to, hindi mo kailangan maghigante. So, what happened here, the way I see it,
it's the way of God na nilalabas niya or hinuhubaran niya yung katotohanan ng yung hinuhubaran niya yung mga tao na makita ng mamamayang Pilipino kung anong klaseng mga leader meron tayo, 'di ba? So ganun 'yun. Kasi like, but of course, again, so yung nangyayari kay alias Rene or Michael Maurilio, I believe na ready siya. And ako naniniwala talaga ako na hindi yan lalabas nang wala yang hawak na matitinding ebidensya. Yun, sure ako doon. Kasi hindi kami lalabas ng ganyan. Basta-basta. 'Di ba? So, kasi i-risk mo yung buhay ng pamilya mo, buhay mo, pagkatao mo, and all. So ako, like yung ginagawa ni ni Hontivirus is nananakot siya, magdedemanda siya, idedemanda niya. Okay yun. Kasi alam mo bakit? Doon natin makikita anong klase talaga siyang leader, kung karapat dapat ba siya. Kasi for sure, magkakalabasan ng ebidensya niyan. Sa tingin nyo ba si alias Rene, lumabas lang yan dahil lumabas siya para manira? Hindi. Hindi, I don't think so. Kasi again, sinalang na naman niya yung buhay niya. At saka isang sitting senator yung nakaupo. So, ako, yun yung aking opinion. Kasi, hindi mo isasalang yung sarili mo dahil lang sa pera. Yun, before, sinalang niya yung sarili niya because of money. Nakamas siya. 'Di ba? Nakamas siya. Kasi naglalay siya, takot siya. This time, pag ang konsensya kinain ka, mahirap yun. Kasi you can only, alam mo, tao tayo, kahit na gaano kasama ang isang tao, may nagkokonsensya yan. Pero, kino-convince lang nila yung sarili na, wala, hindi, trabaho ko to, kailangan kong gumawa ng bad, wala akong choice. Ganun eh. But, when you try to think about it, yung salita mo na, wala akong magagawa at wala akong choice, atin din galing. So, yung choice natin na gumawa ng kasamaan, magsinungaling, or mag-decide na manira ng kapwa natin o pagkatao ng kapwa natin, is choice pa rin yun. Di ba sabi ko nga, lahat ng desisyon natin sa buhay, atin yun. Di ba? Paulit-ulit, buntot mo, hila mo. So, whatever you decide to do in your life, whether you wanted to insult, you wanted to ruin somebody's reputation, sa huli, ikaw rin ang sasagot niyan. Yung akala mo makakalusot ka, nangyari kay Hontivirus, yung akala niya makakalusot siya dahil sa akala niyang pang-iinsulto, pagde-degrade sa karakter, pang-iinsulto sa personality, paninirang, puri, na pinalabas niya to get all these people para mapasama si Pastor Kibuloy, mga Duterte, and trying also to maisama sila Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. It's just ano lang yan, balik yan sa mga maling ginawa mo. Lahat ng maling ginagawa natin sa buhay natin, may balik yan. Hindi man ngayon, hindi bukas, hindi man sa darating na taon, may balik yan. Hindi man sa atin, but minsan, dun pa sa mga importanteng tao sa atin. Yung mga mahal natin sa buhay. Magtataka ka, why? Diba may mga tao na tataka sila, bakit nangyari to sa kapatid ko? Bakit nangyari to sa boyfriend ko? Ba't nangyari to sa asawa ko? Sa pamilya ko? Or best friend ko? Pag iisipin mo yon, because mahal mo sila, and you thought, ay wala naman nangyayari sa akin eh. Ay hindi naman ako nakakarma. You're so confident na hindi mo alam, tinamaan na yung mga importanteng tao sa buhay. And yung tinamaan na tao na yun, ikaw din magre-resolve ng problemang yun. So, kay alias Rene, hindi kita kilala. Alam ko na napakahirap ng pinagdadaanan mo. Dahil dinaanan ko din yan. Until now, dinadaanan ko pa rin. Like, especially masakit yon
na lumabas ka, sinalang mo yung buhay mo, lumantad ka with your face, then sasabihin na, nagsisinungaling. 'Di ba? Or pag gagawin kang sinungaling. Again, ingat ka and laban.